Kumusta na kayo mga kabataan? Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang number 4 belief sa 28 fundamental beliefs, the Son. Ito ay isa sa mga pinaniniwalaan ng mga Seventh-day Adventists. So tapos na nating muna pag-aralan ang Trinity at napakarami nating natutunan. At natutunan natin na ang Trinity ay yun nga yung iisa lang ang Diyos. Isa lang ang Diyos, pero merong three distinct persons, yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So ang ating pag-aaralan ngayon ay ang God the Son. Basahin natin ng sabay-sabay sa Isaiah chapter 53 verse 4 to 6. So sabay-sabay natin tong basahin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. So, kung makikita natin dito sa Bible verse na ito, laging binabanggit yung word. Sino ba yung tinatawag na word dito? Sino yung binabanggit na word dyan? Yes. Yung binabanggit na word dyan ay ang God the Son na si Jesus. So, kung makikita natin, no, na sa Bible verse na yan na siya ay nag-exist. In the beginning pa lang daw at kasama rin siya sa creation. Okay? And talagang nakalagay din dito na the word became flesh. Yan. So pag-aaralan din natin yan mamaya. At nakasama rin siya ng mga tao. And we have seen His glory. The glory of the one and only Son who came from the Father full of grace and truth. So napag-aralan natin sa last topic natin na kung saang paraan or saan may kita ang revelation, okay, revelation ng ating Diyos, ang kanyang character. Yes, saan? Tatlo yun, di ba? Natatandaan niyo ba? Yes, sa Bible, sa Holy Spirit, at sa God the Son, na si Jesus Christ. So, doon din na-reveal ang glory, ang character ng ating Diyos kay Jesus Christ. So, God, the eternal Son, became incarnate in Jesus Christ. So, ang ibig sabihin ng incarnate ay nagkatawang tao. So, ang God the Son ay nagkatawang tao at yun na nga ay si Jesus Christ. Through Him, all things were created. The character of God is revealed. The salvation of humanity is accomplished and the world is judged. So, katulad ng nabanggit natin kanina na kasama siya nung creation. Siyempre, 'di ba Trinity nga sila, no? Sila ay Diyos, isang Diyos, ngunit may tatlong distinct, yes, three distinct persons. At doon nga ay kay Jesus Christ ay na-reveal din ang character ng ating Diyos. At syempre, ang naging mission naman talaga ni Jesus Christ kung bakit siya nagkatawang tao ay salvation of humanity para i-save tayong mga tao. Ang question ko, nagtagumpay ba si Jesus sa kanyang mission? Yes, nagtagumpay siya sa kanyang mission na tayo ay i-save tayong mga tao. And the world is judged. Alam naman natin, no, na sa mga turo ng ating Panginoon na si Jesus, na even though na siya ay sinave niya tayo sa ating mga kasalanan, ay hindi ibig sabihin nun ay hindi na tayo ija-judge. Of course, ija-judge pa rin tayo according sa ating mga ginagawa. Okay? So, he was conceived of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. So, napaka-importante niyan mga kabataan na malaman ninyo na si Jesus Christ ay na-conceived of the Holy Spirit.
Forever truly God, He became also truly human, Jesus Christ. Huwag kayong malilito mga kabataan. Dahil may ibang tao na naniniwala sila na si Jesus ay tao lamang, na hindi siya Diyos. So, ang dami na nating nabasa sa mga previous topics natin na proof na si Jesus ay isa ring Diyos, 'di ba? Na siya ay kasama dun sa Trinity. Kaya nakalagay dito na siya ay totoong Diyos at siya rin ay naging totoong tao. Kaya huwag kayong malilito, okay? Totoo siyang Diyos at siya ay naging totoong tao rin. Yan si Jesus Christ. So he lived and experienced temptation as a human being, but perfectly exemplified the righteousness and love of God. So si Jesus ay siyempre alam naman natin na siya ay nagkatawang tao, yung nature na ating yung human nature, no? Siyempre ang human nature ng isang tao ay yung selfishness, envy, yung jealousy, yan yung mga pero si Jesus ay napagtagumpayan niya yung human nature na yon, no? Talagang nagkasala ba siya kahit na siya ay tinempt lalo na ni Satan? Hindi siya nagkasala. So siya ay talagang perfect example ng pagiging righteous. At doon ay kay Jesus ay pinapakita ang love of God. By his miracles, he manifested God's power and was attested as God's promised Messiah. So nakita naman natin na nung nandito si Jesus ay napakaraming miracles. So sa miracles na yon ay namamanifest ang power ng Diyos. Talaga namang powerful ang ating Panginoon. No? Pinakita niya ang kanyang power. At doon pinapakita na rin na sa kanyang mga miracles, pinakita na talagang siya yung nakalagay doon sa prophecy, okay? Na siya ay ang promised Messiah. Kapag sinabi nating Messiah, kapag tinignan natin sa dictionary, yung ibig sabihin niyan is a person who is expected to save people from a very bad situation. So, yun ang ibig sabihin ng Messiah, no? Yung tao na magsisave sa sa mga tao. Okay. I mean, a person. Okay. A person who is expected to save people. At when it comes to Christianity, yun nga, ang pinapaniwalaan natin syempre na Messiah ay walang iba kundi si Jesus Christ. Okay. So for the wages of sin is death. Okay. Ano daw yung kabayaran ng kasalanan? Yes. Yun nga, kamatayan. Kaya naman kaya naman yung gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. May question ako sa inyo mga kabataan. Kung ang mga angels ba ang magsa-sacrifice, let's say sila yung nag-sacrifice na matay, sa palagay niyo, enough ba ang pagkamatay ng isang angel para i-save tayo sa ating mga kasalanan? Hindi. Hindi enough ang buhay ng isang angel para i-save tayo sa ating mga kasalanan. 'Di ba ang nakalagay dito na ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Ang kailangan mag-sacrifice ay isang Diyos. Kaya si Jesus ay nag-sacrifice at yun ang kanyang gift sa atin. Yung eternal life, yung sacrifices ni Jesus para tayo ay magkaroon ng eternal life. So he suffered and died voluntarily on the cross for our sins and in our place. Mga kabataan, may nakalagay na word dito, voluntarily. So nag-volunteer. So ang Diyos mismo, si Jesus mismo ang nagsabi sa God the Father na siya ay magsa-sacrifice ng kanyang life para sa humanity. So siya mismo ay nag-volunteer, okay? Hindi siya inutusan, siya ay nag-volunteer para sa ating mga kasalanan para imbis na tayo ang mamatay, yan, yun, tayo imbis na tayo ang mamatay, tayo ang mag-suffer, ngunit
ang nagsuffer at ang namatay ay walang iba kundi si Jesus Christ. So he was raised from the dead and ascended to heaven to minister in the heavenly sanctuary in our behalf. So napaka-importante na na si Jesus Christ ay nabuhay. Bakit? Kung namatay si Jesus Christ sa cross at hindi siya nabuhay, wala tayong pag-asa na tayo rin ay bubuhayin, 'no? Na tayo magkakaroon ng eternal life. So doon nung si Jesus Christ ay nabuhay, yes, nagkaroon ng pag-asa. Pag-asa na talagang tayo ay isi-save, na tayo ay talagang mabubuhay din, 'no, sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya napakaimportante 'yon mga kabataan na Jesus was raised from the dead. And ano nangyari nung siya ay namatay? Nabuhay siya at dumiretso na siya sa langit. And siyempre meron pa siyang, ginagawa until now 'no, sa heavenly sanctuary. Pero mga kabataan, kasama 'yan sa ating, text topic pa, kasama pa 'yan sa ating, sa 28 fundamental beliefs ang sanctuary, so hindi ko na i-explain 'yan. So he will come again in glory for the final deliverance of his people and the restoration of all things. So darating ulit si Jesus. Yun yung kanyang promise na siya ay babalik para i-deliver, no? I-deliver ang mga tao. And yung mga, syempre dahil sa kasalanan, no? Ang dami ng nasira. Pagdating ng ating Diyos ay ire-restore niya ang mga bagay na yon. Okay, so hindi ko na i-explain ang mga bagay na yan, pero next time i-explain natin. So bago tayo matapos, basahin natin ang Isaiah chapter 53 verse 4 to 5. Surely, He took up our pain and bore our suffering. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. By His wounds we are healed. So, napaka ganda ng Bible verse na ito na talagang nagpapakita ng pag-ibig ni Jesus sa atin sapagkat imbis na tayo ang dahil nga 'di ba ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Imbis na tayo ang i-punish, tayo ang mag-suffer, tayo yung makaramdam ng pain, ay walang iba kundi ang nag-replace sa atin nun ay walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang nag-suffer, siya ang nakaramdam ng pain at talagang matindi ang kanyang pinagdaanan. At yun ay para mabigyan tayo ng gift of eternal life. So, napakaganda na pag-aral na ang number 4 belief, the Son, God the Son. So, sana mga kabataan ay marami tayong natutunan at na-appreciate, ah, sana ay na-appreciate natin ang sacrifices ni Jesus sa atin. So, abangan ulit ang ating next video. Ito nga ulit si Teacher Lornilyn, and God bless everyone.